Mayong gabi sa tanan. Magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Kada Huwebes alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ako diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago. Hinunua ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa atag raonya kitag husay. Kay mag-aadto tas pagampo. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion. Kami magaduol diha sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami diha sa imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Sunod lamang kami ug sa imong mga katuyuan. Ug magapaubos kami sa imong mga plano. Dini nga kagabhion, akong igatugyan nga nakanimo ang tanan nimong mga kanakan nga nagasunod niining online Bible study. Ay Heavenly Father, sa imong pagtabang kanila, nini nga opportunity dili may mong sayang sa ilang mga kinabuhi, kundi nga kini equivalent nga value sa eternity. Taban ko sabi mong alagad, limitado lamang ako, but I really praise you, Heavenly Father, nga through the teaching ministry of God Holy Spirit, magalihok ko sa akong kinabuhi. Kubani kami karon ng imong ngalan, mahimaya lamang sa masamang pagabuhaton. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Okay, so padayon kita sa ato ang pagtuon sa barrier. Dinhi kita karon sa the regeneration of Nicodemus. So in his well-known dialogue with Nicodemus in John 3, Jesus explains the necessity of spiritual birth. So atong nakita mo kini siya ang pinaka well-known kayo nga pagpakiginabi ni Nicodemus ngadto kay Kristo Jesus sa John chapter 3. Og dinhi ginapasabot ni Kristo Jesus ang pagka-importante kayo sa gitawag na to pagkatao sa espiritu. Kinahanglan gyud yung matao sa espiritu. Kini si Nicodemus usa kini siya ka parisyo. Og mao kining gisgutan sa verse 1. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. So usa kini siya ka dakong tao sa mga Hudiyo. Og in fact usa-usab kini siya ka teacher of the law. Nicodemus was a member of the Sanhedrin, the ruling body of the Jews, comprised of scribes, Sadducees, and Pharisees. So dili ni basta-basta si Nicodemus, dako gining tao sa mga Hudiyo, no? Usa siya ka magtutudlo, Sadusyo, bisan man usa ka Parisyo. The Pharisees were religious legalists who strove to earn a relationship with God by their own merit. Mauling ilahang pagtulunan kini mga Parisyo, no? Mga legalista kay kini sila nga diin nagapalingkamot gyud sa pagsunod sa balaod, no? To earn a relationship with God by their own merit. Unang ilang una nga pinagi sa ilahang paningkamot, makabaton gyud sila og meritorious, no? When holy days were observed, Pharisees meticulously performed the rituals. They publicly bestowed money on the poor with elaborate pomp and fanfare to create a magnanimous impression. Their
faces bore the sanctimonious appearance of supreme holiness, and their pious deeds carried an aura of consecration. So mo kini mga buhat sa mga parisyo nga murag especially kung magbuhat sila sa mga buluhaton diha sa Ginoo, kung imong pagkatanaw ng ilang dagway, murag balaan kaayo gid sila. Murag kung imong pagkatanawon, murag kanang atong expression nga dili makabuak og baso, no? Especially when attending temple ceremonies, no? So the Pharisees were first in line, praising God, the loudest, praying the longest, and performing sacred rituals in a manner calculated to attention. So muna mga ginabuhat sa mga parisyo, gitawag na sila mga relihiyoso kaayo, mga religious legalists, no? Erroneously, they believed their own righteousness rendered them acceptable to God. Mo ka nang makita sa Isaiah 64:6, no? Ang ilang mga pagkamatarong, mga tawhanon lamang, dili madawat sa tubangan sa Dios. As a diligent Pharisee, Nicodemus prayed 7 times a day. Di basta-basta ni si Nicodemus. Nag-aampo siya kapito sa usa ka adlaw, and assembled at the temple 3 times a day. So na siya gitawag na to mga activities diya sa templo, katulo sa usa ka adlaw kung nag-aampo siya kapito. So he was a paragon of the Pharisees' self-righteous moral proud. Mao kini siya ang usa ka, kung imong pagkatan-awon kini siya, usa ka modelo siya sa mga parisyo sa ilahang pagka self-righteous o bisan man sa ilang pagka hypocritical and legalistic. Mao kining mga parisyo, no? Though extremely religious, he was unsaved. Mao ni ang usa ka problema kay bisan tinuod they are very or extremely religious, but still they are not unsaved. Dili ni sila luwas, no? Nicodemus was one of those unbelievers Jesus described in Matthew 23:27 as whitewashed tombs, beautiful on the outside. Two of the prerequisites to becoming a Pharisee were external perfection and good deeds, but on the inside he was full of dead men's bones. Mo kining gi-describe ni apostol, mo kining gi-describe ni Kristo Jesus sa Matthew 23:27. Gi-describe niya nga kung imong pagkatanawon sila sa gawas, perting putian nila, perting limpyuha, perting balaana. Pero ang sa sulod di ay puno sila og gitawag na to mga bukog sa patay. Dili tinuod nga luwas, dili tinuod nga Kristohanon. So religious unbelievers have greatly difficulty comprehending the message of salvation by grace through faith. They are too enamored with their own system of good deeds, blind to their own flaws, no? Nabutaan ni sila sa ilahang mga gitawag na to lihok sa unod. They view everyone else as inferior because few live up to their self-righteous standards. So mo ni ilahang panghuna-huna, no? Grabe kataas ang standards sa mga gitawag na to mga parisyo. Pero ang standard nila nakadikit diha sa gitawag na to self-righteousness. Ilahang kaugalingon nga pagkamatarong. To God, the sins of religious people are as despicable as the sins of irreligious, immoral people. So mo ni ang makaluluoy kay nga panghitabo bisan man sa ilahang mga kinabuhi. O gatong nakita naghuna-huna gyud sila nga ang ilang kinabuhi maayo kayo, nindot kayo, butan kayo, balaan kayo. Apat sa mata sa Dios. Di ay sama lamang sila sa
mga bukog sa mga patay. Nagpasabot nga dili madawat sa mata sa Dios ang ilang mga buhat, dili madawat sa Dios ang ilang mga agi. So Nicodemus is a Greek word for ruler of the people. Morning word nga Nicodemus, no? And in the human realm, Nicodemus was truly an impressive person. Kung tunan gyud nimo ni si Nicodemus, grabe kayo, ma-impress ka gyud sa iya, ha. Di ni basta-basta. Kuan kini siya. Grabe ka relihiyoso kini siya si Nicodemus. Og mo na tong atong gihisgutan ganina, katulo mag-adto sa simbahan sa usa ka adlaw, and then kapito mag-ampo. So kung mangita ka niya ng tawhana karon, bihira ka makakita og tawo nga katulo mo adto sa simbahan sa usa ka adlaw ug kapito mag-ampo. Kita sigurado na natong pamahaw pa nito panihapon, nakaampo ta niya na. Sigurado na natong pagkatulog ug bisan man ang gitawag nato pagmata. Siguro na pa uban nga mga area nga nagaampo ta. So siguro basig mo sobra pug 7 siguro ang uban sa tuwa. Pero si Nicodemus mao na, no, kapito siya nagaampo sa usa ka adlaw. Ug gawas nga kapito siya nagaampo, katulo siya nag-adto sa templo. Now, Nicodemus meets Jesus, no. Ug mao kining si Nicodemus, iyahan ang nahimamat si Jesus Christ. Sumala pa sa John 3 verse 2. This man came to him by night. Kinsa maning man diri? Si Nicodemus ni. Miadto kaniya, kinsa maning kaniya? Miadto kan Jesus Christ sa gabi. Ug nagaingon kaniya, Rabbi, that means teacher, we know that you have come from God as a teacher. For no one can do these signs, that means miracles, that you do unless God is with him. So, nanay nakita si Nicodemus nining iyang giduulan nga si Kristo Jesus sa gabi, tuwang gabi. No? Kaya sa pagsulti niya nga, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher. So, sabot nga, nagsige na kini siya og kadungog, mahitungod nining tawhana. Og nahibalo na siya nining tawhana og unsa kini siya kasikat alang sa mga parisyo, sa mga sadusyo, og bisan man sa mga scribes. Og nakahiila siya kay Jesus Christ og matupad, for no one can do these signs. Nagpasabot ang iyang gihulagway diri nga si Jesus Christ tungod kay nakahibalo siya nga nagabuhat og mga milagro. So, buti ipasabot na ikaw gikan jud ka sa Dios. Kaya wala may usang makabuhat niini kung ang Dios wala ngadto kaniya. Mao kaniyang sulti. So there has been speculation that this night meeting atong nakita ni Jesus Christ, usa kini siya ka espesyal nga panahon. Tungod kay si Nicodemus mismo mao gayud ang naghatag og panahon ngaya makikita siya ngadto kang Kristo Jesus. Apan nahibalo kita nga si Jesus Christ nahibalo na daan ni Nicodemus. Nahibalo na siya sa bisan man sa tuyo ni Nicodemus. So but Nicodemus was so preoccupied with his daily religious activities that he probably had a little time to interview Jesus during the day. So muna kabisi si Nicodemus, no? Wala siya panahon nga mo bisita o mo interview kay Jesus Christ during the day. Daghan kani siya mga activities. So by using the title Rabbi, kining Rabbi means teacher siya, no? So Nicodemus intended to flatter the Lord when he announced, we know he wanted to emphasize his own lofty credentials as a Pharisee. Although Nicodemus had just acknowledged the Lord's academic acumen, he was not interested in what Jesus knew, but what he was doing.
Yes, grabe ka interesado niya ug unsa man ang nabuhat ni Jesus Christ. Kay iha man kong nadunggan nga unsa gid ining tawhana, ngano man nga ginadugok kini siya sa mga tao ug ngano man nga daghang balita nga nangaayo sila sa ilahang mga sakit. Ug busa mo kini iyang mga pangutana nga matud pa niya wala gyud makabuhat niini nga mga milagro kung siya dili pinadala gikan sa Dios o kung siya dili gikan sa Dios. So whether he had heard of the miracles or witnessed them personally, Nicodemus was more intrigued by the wonders performed by Jesus than by his words. Grabe nga pagka-impress ni Nicodemus sa nabuhat ni Jesus Christ. Dili kayo siya particular sa mga ginatudlo ni Jesus Christ. Ang iyaha, ang katong iyang nadunggan o unsa ka kuyaw ang ginabuhat ni Jesus Christ sa dihang gipang-ayo niya ang mga nagmasakiton. Now, the true purpose of Jesus' miracles was to attract people to hear the gospel message. Through his miracles, Jesus focused attention on himself, the Son of God with power. So muna sa Romans 1:4, ang katuyuan yun niya na nagabuhat og mga milagros ni Jesus Christ. Sa katuyuan nga katong mga katauhan nga makadungog kaniya, makahibalo sila nga diin siya pinadala gayud sa Dios. So Jesus Christ raised people from the dead. That means resuscitation. Caused the blind to see, the deaf to hear, the demons possessed to be free from demons, the lepers to be healed. Muna, pang-ayo ni Jesus Christ. Had Jesus intended miracles to simply alleviate suffering, he would have healed everyone he encountered, but he did not. From his miracles, Nicodemus recognized Jesus had come from God as a teacher. Nicodemus admitted, no one can do, that means keep on doing these signs that you do unless God is with him. Amo kiningingon ni Nicodemus, so murag na para sa iya ha, ang Dios na ayud nagauban gyud nimo. Although Nicodemus acknowledged Jesus as a teacher from God, he still did not comprehend the gospel message. Now, mo ni siya, no? Bisan tinuod si Nicodemus nag-acknowledge na kang Kristo Jesus, ingon nga usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Apan siya wa pagyapon nakasabot, wa pagyapon niya masabti ang mayong balita, ang mensahe sa mayong balita may tungod sa kaluwasan. In effect, Nicodemus was saying that the Pharisees had tried to explain away these extraordinary events, claiming the miracles were coincidental or perhaps acts of nature. But when Jesus continually performed these supernatural deeds, they found the task increasingly difficult. The Pharisees' rationalization were unconvincing. Nicodemus was forced to conclude, you have come from God as a teacher. So mo gining gituohan ni Nicodemus, ikaw gyud gikan gyud ka sa Dios, ingon nga magtutudlo. So grabe kayo ang pagka-impress ni Nicodemus sa iyang nadunggan sa mga gibuhat ng milagro ni Kristo Jesus. But in chapter 3 verse 3, Nicodemus interrupted. Jesus answered and said to him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Mao kining gitubag ni Kristo Jesus ngadto kang Nicodemus. Sa pagkatinuod magaingon ako nga kanimo, gawas ako ng tao mataw pag-usab. He cannot see the kingdom of God. Dili siya makakita sa gingharian sa Dios. So, unsay importante diri nga word, born again. Mataw pag-usab.
Now, ato ning tikapon kining matawo pag-usab kay mao man ni siya ang pinaka-importante gyud kung sao na to pagpakatawo pag-usab. Nganong kinahanglan man ta nga matawo pag-usab, no? Ang uban nagatawag nini og kanang gitawag nila og regeneration. Theologically gitawag ni siya og regeneration. Born again, no? Na-save, no? Naluwas, no? So, aware of the true motivation of Nicodemus, Jesus cut him short. Then, he forthrightly presented the gospel, proclaiming that Nicodemus would never enter the kingdom of God unless he was born again. So, muning panahon na nga si Jesus Christ, na adunay panahon sa pagwali kang Nicodemus, mahitungod sa kaimportante sa pagpakatao pag-usab. So, gignan niya si Nicodemus, no? Nicodemus would never enter the kingdom of God unless he was born again. So, diligid ba kasulod si Nicodemus sa gingharian sa Diyos kung dili siya matao pag-usab. So, importante din yung pagkatao pag-usab. Itawag na ito kinisiyag regeneration. Itawag na ito kinisiyag spiritual birth. The new birth. Itawag na ito kinisiyag new birth. So, daghan ang atong tawag na ini, no? So, bot ipasabot, nakakaplag siya kang Kristo Jesus at naluwas siya, no? So, padayon kita. Nicodemus had earned great approbation from men. Tinood yun na. Grabe kayo ang pagkasikat ni Nicodemus. Yet Jesus stunned him by saying that he could never go to heaven unless he was born again. Bisag unsa man kataas ang kahimtang ni Nicodemus sa sosyedad, na nganong taas man kay siya sa sosyedad. Nahibalo biya kita nga si Nicodemus usa ka dakong tawo sa mga Hudiyo. He was a Pharisee, a Sadducees, as well as scribes. So buti pasabot ang mga dagko ng mga posisyon sa mga Hudiyo, anak kang Nicodemus. Taas kayo og gitawag na to posisyon si Nicodemus sa yutan-on nga kahimtang. For once so dedicated to living his life to be worthy of the kingdom of God, this news was shocking. Amo ni nakapasyak ng tukang Nicodemus. Remember the principle, physical birth is part of the barrier separating man from God. Mao gini ang shocking kayo. Nga sa dihang nahimugso dihang usa ka tawo, sa dihang nahimugso ang usa ka bata gikan sa taguangkan sa iyang inahan. Aduna dayon nagbabag niya ng bataa ngadto sa Dios. Na dayon babag. Nganong aduna may babag tungod kay ang Adam's original sin was already imputed to him. Sa takma gyud nga ninggawas siya. Gi-impute nga to kaniya ang gitawag nga to og Adam's original sin. And because na sa Adam original sin, nasa sin nature. Mao nang paggawas gid sa bata, muuha-uha day na siya. Na siya mga pangandoy, na siya gitawag na to panginahanglanon. O katong makita din nga na siya need. No? So, mao kana ang atong kahimtang, mao usab ang kahimtang ni Nicodemus. Na katong atong physical birth wala gitoy kasiguruhan, wala gitoy mahimo para sa atong kaluwasan. Spiritually dead o patay kita ni ato spiritually. So remember the principle, physical birth is part of the barrier separating man from God. So out of the 6 proposition, ang physical birth usa kini siya nga nagpahimulag sa tao ngadto sa Dios. So Nicodemus was born physically alive but spiritually dead. Mao kini si Nicodemus. Na tao siya, physically alive siya,
Apan ang tinuod niya na spiritually patay siya. Nganong spiritually patay man si Nicodemos? Tungod kay nadala niya ang original sin nga nabuhat ni Adam. Gi-impute nga to kaniya. Ug nasa sin nature. Ug busa makabuhat siya og personal sins. Mental, verbal, o bad. Busa man sin of omissions. So he possesses a body with a sin nature and a human soul. Ug ang iyang kahimtang no human spirit. So kini si Nicodemos, body and soul lang siya. Dichotomous lang siya. Wala siya human spirit, ha. So the condemnation of Adam's original sin had been imputed to Nicodemus by the justice of God at birth. So motong kaya nakasala man siya dan og si iba sa pagkahimog sa usab ni Nicodemus, automatic gi-impute ngadto kaniya. The word imputation means gi-charge, gipasangil. Gi-impute ngadto kaniya ang Adam's original sin. Ug busa usa sa gitawag natong barrier nga si Nicodemus ana siya kang Adam. He is still in Adam. Wala pa siya matransfer ngadto kay Christ. Wala pa yung baptism of the Holy Spirit. So padayon kita. So Jesus did not tell Nicodemus that the gates of heaven stood open because he had accumulated so many good deeds, public prayers, and temple attendance medals. So dili kini ang gisulti ni Jesus Christ ngadto kay Nicodemus. Nga matud pa niya malangit kay gyud. Nganuman, tungod kay daghan ikaw kaayog na buhat og mga maayong mga butang. Kanunay ikaw nga nagaampo diha sa publiko og sa templo permanente ang imong attendance or medals. To the contrary, Nicodemus was informed that he could not enter the kingdom of God unless he was born again. Bisan tinuod ang mga tao nakakita o nahibalo sa kinabuhi ni Nicodemus, usa ka tao nga diin gitawag na to sikat o mahimong panulundon sa ilahang society during that time. But Jesus did not tell Nicodemus that the gates of heaven stood open because he had accumulated so many good deeds. No? Wala giana ni Jesus Christ. But contrary, Nicodemus was informed that he could not enter the kingdom of God unless he was born again. Hinoon, ang gisulti ngadto kang Nicodemus, ang gisulti ni Jesus Christ ngadto kang Nicodemus, ginginan siya nga kinahanglan matawag gid ka pag-usab. Now, ang pagpakatawo pag-usab di ay mao kini ang atong gitawag spiritual birth, regeneration. Now, kung atong pagkatanawon, unsa man ang mensahe ngadto kay Nicodemus? Kaluwasan. Ang puntarya ni Jesus Christ ang kaluwasan sa kalag ni Nicodemus. Sama po sa to, kaluwasan. So there are many ways to kill a cat. No? Daghan kay mga pamagi ug unsaon pagpatay sa gitawag natong iring. Pwede nga imong dunggabon ang iring ug ang iring mamatay. Pwede po ang imong iring tigbason ug mamatay. Pwede po nimo isulod og sako nya imong ihumol sa inini tubig ug mamatay. There are many ways to kill a cat. So the same kay Jesus Christ, nagbuhat sig pamaagi nga diin si Nicodemus makasabot sa kaimportante nga matawo pag-usab. Mahimong born again. Physical birth. Mahimong regenerate, no? Mahimong maluwas. Mao kana ang puntalyan ni Jesus Christ ngadto kaniya. So mo kining gisgutan niya sa John 3 verse 4, Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old?" Morning usa ka problema diri kay wa lagi masabti ni Nicodemus ang gisulti ni Jesus Christ nga gikinahanglan kay gyud nga matawo pag-usab. Nicodemus, you need to be born again.
You need to be spiritually birth. You need spiritual birth, Nicodemus. Mo ka nang gisulti ni Jesus Christ nga to kaniya. Natao ka man physical na siya. Apan kinahanglan nga matao ka spiritual. Nganuman, si Nicodemus, dichotomous lang, body and soul. Patay ang iyang human spirit. Wala sa human spirit. Ug busa, pag matao siya pag-usab, mabuhi ang iyang human spirit. Mabutangan siya og human spirit through the ministry of the Holy Spirit God. So this verse perfectly illustrates blindness to spiritual truth by a religious unbeliever. Klaro gyud nga buta kay si Nicodemus nini, wa siya kasabot sa gisulti ni Jesus Christ. Sa ina nang kamiingon siya nga unsaon man daw sa tao pagpakatao pag-usab nga tigulang naman siya. So ang iyang buot pasabot gyapon nga physical birth pagkatao lang siya pag-usab sa physical birth. Kapag wala niya makuha ang buot pasabot ni Jesus Christ nga dili physical birth ang gisgutan ni Jesus Christ kundi ang spiritual birth. Kanang matao ka sa espiritu. Sa dihang mutuo ka kang Kristo Jesus nga imong manluluwas, good news mo na siya, o sa ibang pagtuo ngadto kaniya, ang human spirit makreate nga na sa imong kinabuhi. So busa mahimo na kang body, soul, and human spirit. O kung na kay human spirit, nagpasabot nga magtutuo ka na, rebirth ka na, spiritual birth na siya, regenerated ka na. Kana na ang human spirit sa imong kinabuhi. O ang Holy Spirit pwede nang makapuyo sa imong kinabuhi. Kana naman kay human spirit. Si Jesus Christ pwede na makapuyo kana na human spirit. Ang God the Father pwede na makapuyo kana na human spirit. At the same time, gi-impute nga kanimo ang gitawag nato Christ righteousness 100% nga pagkamatarong ni Kristo. Na diin sa hustisya sa Dios, ikaw nakapasar na sa hustisya sa Dios, nakapasar na sa standard sa Dios, nga diin ikaw pwede nang makaadtog langit. Kay nana kay 100% nga pagkamatarong nga gihatag sa Dios nga kanimo sa takna nga ikaw na tawo pag-usab. So sa dihang nakay spiritual birth, nataw ka na pag-usab, no? So to help Nicodemus understand how to be born again, Jesus contrasted the beginning of human life at the first birth with the beginning of spiritual life at the second birth or regeneration. Now, anhi kita karon sa water and the spirit. Atong tunan kining tubig ug ang espiritu. Diri sa John 3:5, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Gawas kang kunang usa ka tawo, mataw sa tubig ug sa espiritu, dili gayud siya makasulod sa gingharian sa Dios. Mao ning gihisgutan diri sa John 3:5. Now, naghisgot sa gingharian sa Diyos, ha? Nganuman, nganong gingharian sa Diyos man ang gisgutan din, eh? Now, importante kayo nga masabtan na to ang dispensation, no? Kasi, if we study the dispensation, makahibalo kita sa hutong sa kapanahonan. Gikan sa panahon kay Adam, nato kay Abraham, Gentiles time, kay Adam to Moses, gitawag nato nag-Israel time. And then Moses ngadto na si gitawag nato before magsugod sa gitawag nato church age, gitawag nato nag-hypostatic union. Mao kanang panahon lang si Jesus Christ nagaministeryo sa yuta sulod sa gitawag nato 33 ka tuig. Apil na niya na ang 3.5 years nga ministry ni Jesus Christ. Hypostatic union. Ang buti pasabot nga si Jesus Christ aduna siya duha ka gitawag nato personality. Ang iyang tinuod nga pagka-Dios ug ang iyang tinuod nga pagkatao.
But during that time nga pangalagad siya sa yuta, ang iyahang gigamit mao ang iyang pagkatao ug dili ang iyang pagka-Dios. So wala niya gigamit ang iyang pagka-Dios. Gigamit niya ang iyang pagkatao. Ingon nga example nga ni kanato nga pwede kita magmadaogon bisan tao lamang kita kung kita gigamhan sa balaang espiritu. So kung adunay gahom sa balaang espiritu sa atong kinabuhi, na hinumduman nato ha, dili makalihok ang balaang espiritu sa kinabuhi sa usa ka tawo nga adunay sala. Kung ang usa ka magtotoo, gigrib niya ang Holy Spirit, that means nasa sala, nasa personal sense, dili makalihok ang balaang espiritu. O gi-quench niya ang Holy Spirit, wala niya gisunod ang leading and guidance sa Holy Spirit. So sabot nga nasa personal sense, o natungod niya na ang balaang espiritu dili makalihok sa iyang kinabuhi. Ug busa bisan pag magtutuo siya niya nga time, ang iyang pagpangalaga dili madawat sa tubangan sa Dios. Ang iyang Christian way of life dili madawat sa tubangan sa Dios. Now mo kining gitawag na to, dapat masabtan ang water ug ang spirit. Kay daghan bayag nagkalain-lain og mga pagtulunan, no? Pag-ingon din water, when water is mentioned in the scripture, some may instantly think of baptism. Ang uban, huna-huna dahil nga bautismo na siya. Maluwas ang tao. Na wala ni siya maghisgot og baptism. No? Baptism sa tubig. Ang water nga gisgutan din naghisgot mahitungod sa usa ka babay nga nanganak, nga before siya nanganak, atong nakita, na mga tubig nga magagawas diya sa iyahang womb. No? Naghulagway sa gitawag na tong physical birth. Before mahimugso ang usa ka bata, nagay water. O busa, naghiskot siya mitungod sa physical birth. Ang water diri naghiskot kini siya mitungod sa physical birth. Usa ka bata nga nahimugso, ug nga sa iyang pagkahimugso, nagay tubig nga mi gawas diya sa tagwangkan sa iyang inahan. Ug busa mingon siya, gawas ko ng tao mataw sa tubig ug espiritu. Bot sabot prerequisite. Kung di ka mataw sa tubig, nagpasabot nga wa ka nagkinahanglan og spiritual birth, kay wa man ka tao sa tubig. Bot sabot. Kung wala ka na tao physically, wa ka nagkinahanglan og spiritual birth, kay wa man ka na tao. Pero kung natawo ka sa tubig, kinahanglan mataw ka sa espiritu. Mao ka na ibot ipasabot din ni Kristo Jesus. So but water has several other connotation, no? Mao ka nang gisgutan nila sa tubig. Water is used figuratively in scripture to indicate, no, salvation. Everyone who thirsts come to the waters. Mao ni sa Isaiah 55:1 o bisan man sa John 7:37 to 39, no? The sinners is pictured as being thirsty and coming to Christ for salvation. Sa John 4:14. Mura bag ang usa ka tawo nga giuhaw siya. Ug sa dihang minom siya, kita kung minom tag tubig, mo inom pa magyapon tag tubig. Pero ang gisgutan ni Jesus Christ dinhi, ang tubig ngatong pagaimnon magahatag kanato og katagbawan nga dili na ta pag-auhawon pa. Unsay but niya pasabot nga once nga ikaw matawo pag-usab, spiritual birth ang iyang gisgutan. Once nga matawo ka pag-usab, dili ka na gyud pag-auhawon pa pag-usab. Now nganong mingon sa dili na ka pag-auhawon pa pag-usab? Tungod kay aduna kay tinuod nga kaluwasan. Na kay eternal destiny. Sigurado na ka nga moadto og langit. Sigurado na ka nga makabaton og kinabuhing walay katapusan. Busa tungod niya na sa imong kinabuhi aduna na kay tinuod nga kalipay. Di man siguro nimo matagamtaman ang kalipay kay bago pa man ka nga magtotoo, apan aduna nga na kay klaro nga paglaom.
tungod kay natawo ka naman pag-usab. Ug mao ka nang gihulagway diri sa Isaiah 55:1. Ug bisa man sa John chapter 7, 37 to 39. Nga din, ang usa ka tao nga muinom sa tubig, that means mutuo kang Kristo, ingon nga iyang Ginoo, ingon nga iyang manluluwas, mutuo siya nga ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, na may bugtong pagi sa pagbayad sa tanan natong sala. Kanang tawhana, dili na gid pag-awhawon pa. Bot ko sa bot, kanang tawhana, aduna na'y kasiguruhan sa iyang kaluwasan. So the sinner is pictured as being thirsty and coming to Christ for salvation. Naghulagway kini siya sa usa ka makasasala, nga gihulagway nga usa ka uhaw, giuhaw. Ug sadang miduol siya kang Kristo Jesus, ana na siya kaluwasan. So kung aduna naman siya kaluwasan, unsay nahitabo siyang kinabuhi? Na siya paglaom. Dili na pareha kaniadto nga hopeless siya. Dili na pareha kaniadto nga wala siya kasiguruhan sa iyang kaluwasan. Walay klaro ang iyang kinabuhi. Dili nahimo nang klaro ang iyang kinabuhi. Nahimo nang klaro ang iyang padulngan. Ug busa sa Revelation 22:17 nagaingon din na, and let the one who is thirsty come. Let the one who wishes take the water of life without cost. Now, number 2, the Bible or the Word of God. Kini importante po ning Bible o ang Word of God. When applied, the Word of God provides spiritual cleansing. Is ang pulong sa Dios naghatag ni siya espirituhal nga paglimpyo. So which makes atong nakita ang imong mga pait nga mga kasinatian nga mahimo siyang tamis. Ang imong pagkawalay paglaom karon na kay paglaom. Ang imong pagkadili luwas karon sigurado na ka nga luwas na ikaw. So mo kining makahatag ka na to og refreshment, no, nga makanata nga sagilang sa magantos tas yuta namtay paglaom. Munang dili na kapag auhawon, no, kay na kay paglaom nga langit nun, na kay paglaom dito niya sa gitawag na tog eternity. Number 3, the Holy Spirit sa Isaiah 44:3. Sa Isaiah 44:3, o bisa man sa John 7:30-39, from his innermost being shall flow rivers of living water. But this he spoke of the Spirit. So, ang iyang gisgutan din naghisgot siya may tungod sa Holy Spirit. Pag yung diri, shall flow rivers of living water. Pag muinom ka nini, di ka nagid uhawon. Nanay magadagayday nga tubig sa sulod sa imong kinabuhi. Di na ka uhawon. Ang iyang gisgutan din tungod kay ang balaang espiritu, permanently mo puyo na di sa imong kinabuhi. Ang imong human spirit, na-create na, ug busa, aduna na tinuod nga paglaom o kaluwasan ng imong kalag. Ug busa, dili na ka hopeless, dili na ka walay kasiguruhan, dili na ka walay direksyon, kundili, ang imong kinabuhi, aduna na kay insakto nga panglantaw, nga someday, wadto gikas langit, maluwas ka gyud. Ug mo kining gingon diri sa John 3:5, Jesus uses water and spirit to portray physical birth and spiritual birth respectively, the beginning of human life and the beginning of spiritual life. Mao ning gisgutan ni Jesus Christ. Ang water diri, nataw ka sa taguanggan sa imong inahan, pagkatawo nimo wa mo gyud sa kabata nga natawo nga walay fluid, walay tubig. Ning gawas siya sa taguangkan sa inahan tungod sa tubig, tungod sa fluid. Mo nang gitawag na to the beginning of your the beginning of your physical life. Pero samtang nagadako ikaw, kinahanglan jud ka nga may spiritually birth. Kinahanglan jud ka nga mataw pag-usab. Spiritual birth. Ug mao ka nang hisgutan na pud ng spirit, water and spirit.
Wala ta nahimugso sa kalibutan. Kanang kinalamtang maluwas, wala man ta. Pero kaya nahimugso man, kinahanglan gid siya mataw pag-usab. Mo ka na gisgutan din na, no? Dili na baptism ang gisgutan niya sa water, ha? Nga mga tao kinahanglan magpabaptismo kay parang maluwas. Wala na nagisgot sa water baptism. Kundi ang iyang gisgutan din, ha? Kinahanglan mahimugso siya sa tagwangkan sa inginahan. Ug sa dayang nahimugso siya sa tagwangkan sa inginahan. Man, kinahanglan gid siya sa sunod nga espirituhanon nga pagkatao. Kinahanglan siya birth, another birth nga mao ang gitawag nato spiritual. So born of water focuses Nicodemus' attention on the one events in the human birth process. Inside the womb, the fetus is enclosed in a membrane surrounded by gitawag fluid, a water-based liquid. So either just before or during labor, nagyoy gitawag na to fluid, no? Then ato nakita din na water flows out, magagawas gid ang tubig. As a learned man, Nicodemus would identify the connection between water and physical birth, the imputation of soul life to biological life, and the beginning of human life. So muning nitabo ang usa ka bata sa dayang nahimugso siya, pagkahimugso niya, gisabayan gid sa tubig, no? Pagkahimugso gid niya, by that time gihatagan din siya soul life. Soul life, ha? Lahi ang human spirit, ha? So paghatag siya soul life, busa nahimo siyang usa ka buhing kalag. Nasa body, nasa soul. So muna, nasa soul life, no? So humaw ka ng pagsugod sa iyang gitawag na to human life. Now, gi-impute sa iya ang gitawag soul life. Yes, kung wala imputation sa soul life, wala gi kinabuhi ka ng bata. Busa ang Dios gyapon ang nagabuot sa matag babae nga manganak, kung ang iyang anak buhi ba o patay ba. So, ang Diyos ang nagabuot niya na sa paglabas sa usa ka bata. Paglabas gyud sa usa ka bata, naputol siya dito sa pusod sa iyang inahan nga nagsupply sa iya og gitawag na to oxygen, og without the help of God, without the imputation of soul life, ang usa ka bata dili mabuhi. Wala na nagsupply siya og tubig, wala na nagsupply niya og hangin. Apan ang Dios nagahatag og soul life sa usa ka bata nga nahimugso. Busa ang bata nahimong living soul, nahimo siyang buhi nga kalag. Ug mao ka nang pag-impute sa gitawag na to soul. Now, padayon kita. The analogy between water and spirit births, this then becomes obvious. Just a person must be born to receive human life, so a person must be born again to receive spiritual life. So, dali na king sabto nimo. Ang water, nagsiskot nito sa physical birth or human life. And then, ang gitawag na to spiritual birth, mo ning pag-receive nimo spiritual life or physical birth. So, physical birth is the beginning of human life. Spiritual birth is the beginning of spiritual life. Mo nang ang tao kinahanglan gyud nga mataw pag-usab. So the Spirit refers to the Holy Spirit. Ang Spirit dire ato nakita, no? Nag-refers kini siya sa balang espiritu. The responsibility of the Holy Spirit to the unbeliever is to act as human spirit and make the gospel understandable. Mo gini trabaho sa balang espiritu. Hinumduman na to nga ang usa ka gitawag na to usa ka tawo nga nahimugso, nga nagdako siya, spiritually patay siya, dili siya makaisabot sa mga espirituhanong butang. Nga naman, wala siya human spirit, hopeless siya. Kung sa may connection niya sa Holy Spirit, nga wa man siya human spirit, spiritually patay man siya.
So, the responsibility of the Holy Spirit to the unbeliever is to act as a human spirit and make the gospel understandable. So, mao kining trabaho sa balang espiritu. Alang sa mga dili magtotoo, di man sila makasabot sa mga espirituhan ng butang, ang balang espiritu mo ay magtrabaho niya na. Magpasabot sa mayong balita ngadto kanila. Ug sa diyang masabtan na nila ang mayong balita pinagi sa teaching ministry and convicting ministry of God the Holy Spirit, na nasa ilaha og mupili ba sila sa pagdawat o sa pagsalikway. Kung mudawat sila, mutuo sila sa mayong balita ang ilang nadunggan, yan ang panahon na, muna po ng panahon na nga i-impute na po sa Diyos ngadto kaniya ang gitawag na tog, i-create niya ang human spirit sa usa ka espirituhanong patay. Busa ang usa ka espirituhanong patay, mahimo na po siyang trichotomos. Mahimo siyang body, nasa soul, nasa human spirit. Ug mo na nang gitawag na tog usa ka magtotoo na. Kaya naman, na siya human spirit. Ang iyang human spirit, pagapuy-an na sab sa gitawag na tog Holy Spirit. O God the Father o God the Son. So mo nang makatuot nga luwas na siya, tungod kay na siya human spirit, gipuy-an pa gid ang iyang human spirit sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At the same time, gi-impute nga to kaniya ang gitawag na to Christ righteousness. Sa dihang gi-impute kaniya ang Christ righteousness, nahimo siyang justified. Namatarong na siya sa tubangan sa Dios. Kaya ang standard sa Dios nga makadtog langit, mao man gid ang 100% nga pagkamatarong. Kung kay siya gihatagan naman og 100% nga pagkamatarong, busa nakapasar na siya sa standard sa Dios nga mao ang gitawag na tog righteousness, 100% righteousness. Mao ka nang gikinahanglan sa Dios langit. Di ta kasulod dito kung dili ta 100% righteous. Apan dili ta mahimong righteous sa atong kaugalingong kahimuan, sa atong kaugalingong buhat, mahimo kitang adunay positional nga righteousness sa takna nga kita mituo kang Kristo Jesus nga atong manluluwas. Gihatagan kita niya og pagkamatarong nga iya sa Dios. So dili atong nakita, no? So no one can understand the plan of salvation or be saved apart from the ministry of the Holy Spirit. Wala gyud. Walay usa ka tawo nga makasabot sa plano sa Dios kaluwasan kung dili trabahoon sa balang espiritu ang iyang trabaho. Og busa kung muyon kitag kaluwasan, grasya gyud sa Dios ang kaluwasan. Grasya in the sense na God the Father nagpadala sa iyang anak. Grasya in the sense yang iyang anak nagpalansang dito sa cross, nagbayad sa tanan natong sala. Grasya tungod kay ang balang espiritu pinagi sa common grace, nagtrabaho sa kinabuhi sa usa ka dili magtotoo, nga iyang masabtan ang mayong balita ug sa diyang motuo, magkakaplag ang usa ka unbeliever sa kaluwasan. So mao kanang ang kaluwasan buhat sa Dios, Amahan, Anak ug sama sa Espiritu Santo. Now, gamay nila atong time guys. So regeneration is the work of God, the Holy Spirit. Now, ayaw gud intawag huna-hunaan, no, nga natin na i-contribute sa atong kaluwasan, wala ba gyud, no? Si Jesus Christ lang gyud ang purely nga nagabuhat sa kaluwasan. Ug busa kung magahisgod kita regeneration or spiritual birth, regeneration is the work of God, the Holy Spirit. The moment a person believes in Christ, the Holy Spirit creates in him a human spirit to which God the Father imputes eternal life, resulting in spiritual life. So muna, sa dihang ang usa ka tawo, ang usa ka dili magtutuo, mituo kang Kristo nga iyang Ginoo, nga iyang manluluwas. Pagtuo gyud niya na nga si Kristo mo iyang manluluwas, gibayran ang iyang tanang sala dito sa cross, o sa humagbayad ni Jesus Christ sa tanan niyang sala sa cross, sa dihang misinggit si Jesus Christ, titilistay. Dinha natapos ang buhat ni Jesus Christ sa cross. Human yun dinha sa cross. Nahuman niya og bayad ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan. Ubusa ang sala dili na isyu nga to sa Great White Throne Judgment. Ang isyu dito
kung mituo ba ka o wala ba ka mutuo. Kung mituo ka, na kay kinabuhing dayon, kung wala ka mutuo, na dili ka makabaton ining kinabuhi. Ang mituo, ang Dios nagakreate og human spirit ngadto kaniya, ang human spirit pagapuy-an sa Holy Spirit, ug mao ka nang kinabuhi sa usa ka magtutuo, nga kung magkinabuhi siya nining kalibutan na nga puno sa balaang espiritu, that means influenced by the Holy Spirit, nan magmadaugon siya sa iyang Christian way of life. Magmadaugon siya sa iyang Kristiyanong pagkinabuhi. So may mo na siyang trichotomos, balik na siya body, na siya soul, na siya human spirit. Ug ang iyang human spirit pa gyud gipuy-an sa Holy Spirit, God the Father ug God the Son. So na siya relationship with God. Relationship with God is gained through the new birth. The believer becomes trichotomos as was the original in Adam. Kang Adam, si Adam baya originally body and soul and human spirit. Pero sa takna nga nakasala si Adam, namatay, spiritually dead siya, namatay ang iyang human spirit, nahimo siyang body and soul. Then at the moment of regeneration, the believer is filled with the Holy Spirit, placed in fellowship with God and with the human spirit, is now able to learn and understand spiritual phenomena. Muli sa John 16:13-15. Makasabot na po siya sa mga spiritual ng mga butang. Huwag mo kining gihisgutan sa John 3:6, that which is born of the flesh is flesh. That means with a body, an imparted soul, and sin nature. And that which is born of the Holy Spirit, which is born of the Spirit, that means born of the Holy Spirit, is human spirit sa John 3:6. Mao kana yang gisutan sa John 3:6. Now, diri siguro na to humanon kini kay 1 minuto ang nabilin, no? Our first birth provides us with body of flesh and blood, as well as soul life imparted by God, but no human spirit. Yet to enter the kingdom of God and have eternal relationship with Him, we must have a human spirit. So Nicodemus should not have been surprised to learn that a person needs a second or spiritual birth. Dili dapat makuratan si Nicodemus, dapat may balugyod siya, nagikinahanglan siya nga matawo pag-usab. Ug ang pagpakatawo pag-usab mao ang gitawag nato spiritual birth. Sa verse 7 sa John 3 nagaingon, ayaw pagkatingala, do not marvel that I said to you, you must be born again. So giingnan gyud si Nicodemus, kinahanglan matawo ka pag-usab. Na hinumduman na to nga ang pagpakatawo pag-usab ang born again nga giskutan diri, maghiskot ni siya mitong sa spiritual birth or regeneration. Pero kay wala naman tayo panahon mga kaigsunan, ato kining ipadayon sa sunod nga Huwebes na usab, hangtod nga ato matunan ang doctrine of redemption, doctrine of proposition, doctrine of imputation, doctrine of justification, and then doctrine of position in Christ. Aton ning tagsa-tagsaon pagtuon sa sunod pa nga mga gitawag na to Huwebes. Okay, mag-aadto tas pagampo. Amahan na mo nga Diyos, nagaday kung nagapasalamat kami sa panahon nga mighatagan ni kanamo, nga diin kami nakapadayon sa pagtuon sa imong pulong, especially sa kinabuhi ni Nicodemus. Do wala pa naman natapos kini Father God, apan naghatag kanamo og insakto nga pagtulunan nga dapat matawag gid kami pag-usab para makasulod kami sa gingharian sa langit. O salamat sa imong pagtabang kanamo, pagtudlo kanamo through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Among ginauli ang tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.